name is Charlie Mendoza, and welcome to the launching of Huntahan here in Quezon City, Philippines. Today is Wednesday, August 14, 2024. Maraming salamat po sa ating mga piling panauhin na nagpa-unlock sa ating invitation. Sa ating mga media friends na naghahanap ng napapanahon at sariwang mga balita, maraming salamat sa inyong pagdalo at hindi mabibigo ang inyong mga naising makakuha ng bagong mga balita. Sa ating mga viewers and followers, sa lahat ng ating social media platform, mabuhay po kayong lahat. Alright, in today's topic sa ating huntahan, dahil alam niyo ng launching ito, kailangan malakihan po ang ating mga pag-uusapan sa issue ng ating bayan patungkol po sa ating food security. Ang deliberation po, pag-uusap tungkol sa ating budget for 2025 sa agrikultura ay more than double. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating Honorable Secretary, si Secretary Francisco Kiko Chiu Laurel Jr. Siya po nag-spearhead na madoble o more than double ang ating po namang budget sa agrikultura. At nagpapasalamat po tayo sa ating private sector, pangunahin si Sir Jimmy Bistar na nagsusulong, maging consistent po ang ating pagpupus ng agri-farm, particular po ang ating malaking issue dyan. Of course, yung ating pong biochem o ito pong isinusulong nating organic farming and organic fertilizers. Yung pong mga issue nakapaloob dyan, tatalakayin po sa kabampo ng ating discussion o huntahan ngayong araw na ito. At nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga taga-suporta natin na nakatutok po sa ating mga social media platforms worldwide. Mamaya meron po nung i-anunsyo na magkakaroon po ng caravan dito po sa National Capital Region para makapagbenta ng mura pero de kalidad na klase ng bigas. So salamat po doon sa mga suki ng ating po mga media forum dito sa Quezon City. Narito po mga talaan natin, banggitin ko lang, no, para po naman doon sa mga dati na natin mga kasama. We have yung insang ko si Jimmy Mendoza. Kaway-kaway ka nga, partner. Ayan. At mamaya, papakilala kita dito sa ating mga special na panauhin. And of course, si Ma'am Marlene Gumabon, broadcaster ng Bridgetalk. Hello, Ma'am. Director Boy Osoyos ng People's Television, PTV4, at ang Azul TV. Thank you, RV Jane Kawili. Jimmy Mendoza, nabanggit ko na kanina ng DZR, SMNI, at ang Puwersa Balita, the new force in news and public service. To start with, pabatiin muna natin ang ating mga panelists na narito. Palagay ko naman, sinong di makakakilala kay Kong Argel Kabatbat. Sa mahabang panahon, nagkasama rin kami ni Kong noong mga nakarampang mga bago magkaroon ng eleksyon. Bumati muna po kayo sa ating mga viewers and listeners worldwide, Kong Kabatbat, at sa ating pong mga media friends at mga followers dito po sa ating media forum sa Quezon City. You have your microphone, sir? Hello. Hello. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan sa media, sa ating pong mga viewers, listeners, sa mga magsasaka, sa mga consumers, lalong-lalo na po siguro sa ating mga importers and smugglers. Sana po nakikinig kayo. Yun. Thank you, Kong Argel Kabatbat, Magsasaka Party List. We have on our extreme left also, Sir Jimmy Bistar, President of Unigrow. Magandang umaga po. Bumati po muna kayo. Yes, good morning sa ating lahat, sa mga media friends, sa mga magsasaka na sumusubaybay sa programang ito. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre, pabatiin ko na rin yung katabi mo, yung ating event coordinator, si Bro Jess. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Manong Jess, sa pong magsasaka, Stones Organic Farmer. Ako po ay retiradong policy researcher sa agriculture sa Senate at sa kasalukuyan ako po ay consultant ng Department of Agriculture
sa upscaling ng SRI, System of Rice Intensification. Member din po ako ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Sisikapin po namin matugunan ang mga tanong ninyo na may kinalaman sa mga bagay na yan. Magandang umaga po. Thank you, Jess. At gusto ko lang natin ipaalala sa lahat po ng ating mga media friends, mamaya po may pagkakataon kayo magtanong. But before that, siyempre dissect po natin ang issue na binuksan natin. The proposed budget for 2025 sa ating agrikultura, more than double, nasa 513 billion. At yung dati ay nasa 208 billion. So malaking bagay po itong isinusulong ng ating kalihim ng agrikultura, si Secretary Kiko. At we would like to advise everybody, lalo na po yung mga nakatutok sa atin sa FB, ang Azul TV and Puwersa Balita. Kaya nang binanggit natin the new force in use and public service. We have 2 million followers. 2 million followers combined. Yung Azul TV at saka yung pong Puwersa Balita. At ito pong episode na to, the launching of Huntahan here in Quezon City, Philippines. Ilalabas po ito sa 50 news website in and out of the country. So, napakalaki po ng magiging coverage ng ating po namang isinasagawang Huntahan. It is courtesy of BISBA publication. Alright, so we do hope na nasusundan niyo po kami, no? So mag-start na po tayo, nabuksan ang ating binanggit na topic kanina. Doon po muna kung kabatbat sa proposed budget, ano po. Sana naman, we pray na ito po ay pursige, no? We understand that more than double, 513 billion na monitor po ba niyo, Kong? Ano po reaction po ninyo dyan sa isinusulong na yan ng ating kalihim ng agrikultura? Sa data na nakita natin, nasa 200 plus billion ang nasa NEP. Opo. And parang ang naalala ko, nabawasan lang siya ng kaunti compared to last year. Pero kung meron ganitong itinutulak si Secretary Laurel, times 2, 500 plus billion, of course, I will support that. Matagal ko na pong pinaglalaban yan na bakit hindi natin ilipat ang pondo natin sa pagpapatayo ng kalsada, ilipat naman natin sa pagtatanim para naman dumami ang ating pagkain. Dahil hindi tayo kayang pakainin ng kalsada eh. Ang dapat nagpapakain sa atin, mga magsasaka. So, I would really appreciate this effort from the Secretary to increase that huge amount of budget for agriculture. At sana din ay maging patas ang pag-allocate niyan dahil sa totoo lang po, ang pinakamahihirap na tao sa Pilipinas ay hindi po mga magsasaka. Talagang sobrang hirap po ng buhay ng mga magsasaka pero hindi po sila yung pinakamahirap. Yung pinakamahirap po ay mga mangingisda. Mas sila po yung nagsasuffer. Kaya nga po noong 18 Congress, pinaglaban na natin na magkaroon ng sariling departamento ang mga mangingisda, yung Department of Fisheries and Aquatic Resources. Pero kung ganyan po ang magiging increase, bigyan din po natin ng malaking budget ang mga mangingisda kasi sila po yung pinakamahihirap. At ang problema, wala ho silang boses sa Kongreso. Ang meron lang pong boses dati ay yung magsasaka. Kasi po tayo po noong 18 Congress, nakaupo tayo sa Congress, so may boses sa mga magsasaka. So kahit po hindi naman natin dapat cover the mangingisda, sinama natin, pinagtanggol natin kasi wala ho silang boses, nasa agriculture din sila. Kaya po pakinggan natin yung kanilang mga problema. Dahil napakabigat po. Buti nga po kahit papaano because of the issue on West Philippine Sea, medyo nakita natin yung isa sa mga problema nila na pagka nakakahuli sila ng mga isda doon, kailangan pa nilang bigyan yung mga Chinese Coast Guard before. Ngayon na dahil laging namomonitor, laging nabibidyohan, nagiging iba ngayon ang situation doon eh. I really cannot say if it's improving or is it getting more dangerous.
So, basta ako po, focus tayo dito sa pondo para sa mga mangingisda, sa mga magsasaka. And sana magastos natin sa tama. Kasi nagkaroon po ng increase yan noong panahon ni President BBM. Sana nagresulta ito sa increase ng production. For the first time in our history, laki ng binigay na budget sa magsasaka. Ang tanong, nagresulta ba ito sa magandang production? So yun po sana yung alamin natin. Thank you, Kong Kabatbat, to follow up, no? Para dun sa mga nakatutok dito sa ating balita, no? The Department of Agriculture, ito po yung DA, plans to more than double its budget for 2025, no? Ang punto ni Secretary Kiko ay to modernize farms, improve food security, and increase earnings for farmers and fisher folk. Gaya na binabanggit po kanina ni Kong Kabadbat. Siguro itong tatlong issue na ito mamaya i-dissect natin, Kong, no? At ito pong binabanggit na proposed budget is 513.81 billion pesos para sa 2025. At kumpara po yan doon sa budget naman noong 2024 is 208.58 billion. So malaki po ito. Sana naman ay maisulong ito at maaprubahan. Any reaction that? May follow-up ka ba, sir? Dun po sa... Sige po, Kong. Hello. Alright, so paki-ayos lang ng konti yung ating signal. So habang inaayos po yung ating microphone, no? Ayan. Alright, sige po. So reaction po sa laki ng budget. 513.81 billion pesos po. I guess, kung maipasa yan, napakalaking bagay. Pero alam niyo po, addressing the problem of our agriculture requires whole of the nation approach. Ibig sabihin, pagka nagawa na ito ng Kongreso, naipasa na yung batas, hindi dyan natatapos yung trabaho. Dahil nung nakaraan, marami rin po mga reports na mga libreng pataba naibebenta sa baba. Tapos mga libreng mga